Yeah. Since October, we've been preaching a series, The Names of God. Mula ngayong itong buong buwan ng Oktubre, ang series natin ay tinatawag na Ang Mga Pangalan ng Diyos. Yeah, I repeat, a name means the identity and the roles and responsibilities that go with it. Ang ibig sabihin ng pangalan ay yung pagkakakilanlan at yung mga responsibilidad na kasama nito. Yeah, so our God also reveals who He is, various appearance and roles. Kaya ang Diyos natin, ipinapahayag niya kung sino siya sa iba-ibang itsura o imahe at yung kanyang ginagampanang mga tungkulin. Yeah, I hope that the series we will truly understand who God is. So sana yung series na ito ay talagang maunawaan natin kung sino ang Panginoon. Yeah, and we proclaim those names. I want the power of the name to become real to us and to be experienced. Na kapag yung inihahayag natin, yung mga pangalan na ito ng Diyos, na ma-experience natin, maranasan natin yung kanyang kapangyarihan na nakadikit dun sa pangalan niya sa ating buhay. Ito'y maging makatotohanan. Amen? Amen. Amen, amen. Yeah. The name of God I'm going to be preaching today is Jehovah Nissi. So ngayon, pag ipipreach ni Pastor SJ yung Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, yeah. Jehovah Nissi means my flag and banner. Ang ibig sabihin ng Jehovah Nissi ay ang aking bandila o watawat at ang aking simbolo. Yeah, a flag is both a directional sign and symbol of victory in battle. Ang isang watawat ay nagpapakita ng direksyon at ng simbolo ng tagumpay sa sa gitna ng isang digmaan. Yeah, the name Jehovah Nissi is written in Exodus chapter 17, verse 8 to 16. Yeah. So nasa Exodus 17:8 to 16 yung pangalang Jehovah Nissi. Yeah, I'm going to read verse 8 only. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Sa Tagalog, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. The situation in the Bible begins with the Israelites traveling to the wilderness and encountering the Amalekites. Ang sitwasyon na ito sa Biblia ay nag-umpisa nung ang mga Israelita ay naglalakbay sa ilang o disyerto at doon sa kanilang paglalakbay na nakasagupa nila yung mga Amalekita. Yeah, Amalek is the grandson of Esau, Jacob's older brother. Si Amalek ay apo ni Esau, yung panganay na kapatid ni Jacob. Yeah, in other words, the descendants of Esau and Jacob, who were Isaac's sons and brothers, still had a bad terms. Sa makatuwid, yung mga descendants, yung mga anak, mga lahi ni Esau at ni Jacob, na anak ni Isaac, sila'y magkapatid. Hanggang ngayon, sila pa rin ay hindi nagkakaunawaan. Yeah, Amalek had many well-trained soldiers. They were confident that if they fought, they could win. Si Amalek, meron siyang mga sundalo na magagaling na sundalo. Kaya sila ay malakas ang kumpiyansa nila na kapag sila ay lumaban, sila talaga ay mananalo. On the other hand, the Israelites were people who lived a life of slavery. Sa kabilang dako naman, yung mga Israelita, sila ay mga tao na nabuhay bilang mga alipin. They lived in the wilderness for a long time and didn't even have proper weapons. Sila ay tumira sa ilang o disyerto ng napakahabang panahon at doon wala silang mga maaayos na sandata. This was an objectively unwinnable battle. Ang sitwasyon na ito ay talagang hindi mananalo ang mga Israelita sa digmaan. Yeah, so at that time, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. So tomorrow I will stand
stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Sinabi ni Moises kay kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Yeah. In a hurry, Moses told Joshua to select men capable of fighting and going to fight Amalek. Nagmamadali nga si Moises, na sabihin kay Joshua na pumili ng mga lalaki na may kakayanan na lumaban sa mga Amalekita. What Moses decided to do at the time was to climb to the top of the mountains with Aaron and Hur and stand holding a staff. So si Moses, siya ay umakyat doon sa tuktok ng bundok. Kasama niya doon si Aaron at si Hur. At doon, tumayo siya. At hinawakan niya yung kanyang tungkod. This action may seem to have nothing to do with the battle. Yung muestra, yung action na to, parang wala naman tong kinalaman dun sa digmaan. But it was a decision to give the Lord God the initiative in the battle and to worship God. Pero nagdesisyon si Moses na ibigay sa Diyos ang digmaan at siya ay magpuri o sumamba sa Diyos. In verses 10 and 11, they were worshiping on the mountain with their hands raised. So dun sa verses 10 and 11, makikita natin si Moses ay sumasamba sa Diyos dun sa tuktok ng bundok na nakataas ang kaniyang mga kamay. Yeah, surprisingly, when Moses raised his hands, the Israelites were winning. But when Moses lowered his hands, the Amalekites were winning. So kamangha-mangha yung nangyari kasi sa tuwing itataas ni Moses yung kanyang mga kamay, yung mga Israelita ay nananalo. At sa tuwing ibababa niya yung kanyang kamay, yung mga Amalekita naman ang nananalo. The Moses who couldn't continue to stand holding the staff by himself, with the help of Aaron and Hur, he continued to worship God. And as a result, the Joshua army miraculously won, as verse 13. So, si Moses, hindi niya mapagpatuloy yung pagtayo niya at pagtaas ng kanyang mga kamay. Nangangalay siya. Kaya si Aaron at saka si Hur, tinulungan siya na itaas yung kanyang kamay, hinawakan. Kaya nga, ang nangyari, yung hukbo ni Joshua ay talagang miracle ito, nanalo sila sa digmaan. This was a war that could never be won through their own abilities. Ang digmaang ito ay talagang hindi nila kayang manalo dito sa pamamagitan ng sarili nilang kakayanan. However, Moses had thought as he saw the result that God gave them victory. Si Moses, inisip niya yung resulta ng pagbibigay sa kanila ng victory ng Panginoon. Yeah, he might think that God could just let us win, but why did he have to raise my hands to win? So siguro inisip ni Moses na kaya naman ni Lord na ibigay sa amin ng panalo. Bakit kaya kailangan ko pang itaas yung aking mga kamay para manalo? Yeah, God answered that question in verse 14. Sinagot ng Panginoon yung tanong na yon sa verse 14. Yeah, the Bible said, then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it. Sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay kay Joshua, nilipulin ko ang mga Amalekita. Yeah, God wanted them to know that when they are in a situation where they can't win on their own, gustong ipaalam sa kanila ng Diyos na kapag sila ay nasa isang sitwasyon na hindi nila kayang manalo sa sarili nilang kakayanan,
When they remember God and raise their hands and worship God, God would fight for them and give them victory. Kapag naalala nila ang Panginoon at itinaas nila ang kanilang mga kamay upang sambahin ang Diyos, ibibigay ng Diyos ang panalo sa kanila. Moses knew what God was saying. Naunawaan ni Moses kung anong gustong sabihin ng Panginoon. Yeah, so Moses built an altar and called it Jehovah Nissi. The Lord is my banner. Kaya sinabi nga ni Moses, Jehovah Nissi, na ang ibig sabihin ay, ang Panginoon ang aking watawat. Again, Jehovah Nissi means my flag and banner. Ang ibig sabihin ng Jehovah Nissi ay, ang aking Panginoon ay ang aking watawat, ang aking bandila, at ang simbolo. Yeah, a flag is both a directional sign and symbol of victory in battle. Yung isang watawat ay nagbibigay ng direksyon, at ito rin ay isang simbolo ng pagkapanalo sa isang digmaan. Moses confessed that God the Father was his one thing and worshiped God in a situation where he couldn't do anything on his own. Inihayag ni Moses, sinabi niya na ang Panginoon ay ang kanyang nag-iisa, pinaka-importante sa kanya. At siya, ang Diyos ay kanyang sinamba. At sa sitwasyon na hindi niya kayang pagtagumpayanan. And when he raised his hands and worshipped God in his place, he confessed to God Almighty to fight and win in the name of Jehovah Nissi. Nung kanyang itinaas yung kanyang mga kamay at sinamba ang Diyos, sinabi niya na ang Diyos na pinakamakapangyarihan ay ang lalaban sa digmaan para sa kanya, ang magbibigay ng tagumpay, Jehovah Nissi, para sa kanya. One of the most emotion we feel in our lives is fear. Isa sa matinding emosyon na nararanasan natin sa ating buhay ay pagkatakot. Whenever I can't predict what will happen in the future and I count things that are too difficult for me to handle. Sa tuwing wala tayong kasiguruduhan ng hinaharap natin, at saka nakakaranas tayo ng mga mahirap o problema sa ating buhay. Fear consumes all thoughts. Yung takot ang nagiging laman ng ating isipan. In reality, life isn't that easy. Sa katotohanan, hindi talaga madali ang buhay natin. Sometimes it feels impossible to overcome the difficult task in front of me with my own abilities. Minsan talagang parang imposible na mapagtagumpayanan yung mga gawain o mga battles na nasa harap natin sa pamamagitan ng sarili nating abilidad o kakayanan. The moment when I face my limits and I feel like giving up everything is the time to meet God. Pero sa sandali na makita ko ang aking limitasyon at parang pakiramdam ko ay gusto ko nang sumuko sa labanan, pinapaunawa ng Diyos na ito ay sitwasyon kung saan gustong mag-reveal ni Lord sa akin o gusto niyang ma-encounter ko siya. Amen. Amen. Isaiah 41:10 said, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Amen. When God says, "Do not be afraid," it is not an exaltation, it's a command. Kapag sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag kang matakot, ito ay hindi isang pangaral lang. Ito ay isang utos galing sa Diyos. Yeah, Joshua 1:9 said,
Have I not commanded you? To be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. 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 When I faced the situation that I couldn't overcome, despite I tried my best in the circumstance, Sa tuwing humaharap ako sa sitwasyon na hindi ko kaya, sa kabila ng pagbibigay ko ng best ko, God, who is greater than all difficulties, fights on my behalf. ang Diyos na mas malaki kesa sa aking paghihirap, kesa sa aking sitwasyon, ang lumalaban para sa akin. The Bible said, do not be terrified by them, for the Lord your God, who is among you, is a great and awesome God. Hindi kayo dapat matakot sa kanila sapagkat kasama ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, ang dakila at makapangyarihang Diyos. Yeah, when we believe and confess that God is with us now, God does it for us. Kapag pinaniniwalaan natin at inihahayag ng ating bibig na ang Diyos ay kasama natin ngayon, ang Panginoon ang lumalaban para sa atin. Amen. Amen. God commands us to continue to worship without losing faith. Inuutusan tayo ng Diyos na magpatuloy sa pagsamba sa Kanya na hindi mawala ang ating pananampalataya. Worshiping God means confessing that God is our Lord. Ang pagsambat sa Diyos ay ang pagpapahayag na ang Diyos ay ating Panginoon. Worshiping God means confessing that God is my everything, more than money, more than family, more than ambitions. Ang pagsamba sa Diyos ay pagsasabi, pagpapahayag na ang Diyos ay ang lahat-lahat sa atin. Higit pa sa pera, sa pamilya, o sa ating mga ambisyon sa buhay. So, we confess to sing like this song. Kaya nga sinasabi natin ito, hinahayag natin ito, yung worship song na ito, familiar kayo dito. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one. Yeah, that is our confession. Amen. Amen. That's why God truly delights in worship. Kaya ang Panginoon ay tunay ngang naliligayahan kapag tayo ay sumasamba ng ganito. And God wants us to dwell in God's embrace and worship Him in spirit and truth. At gusto ng Panginoon na tayo ay manahan sa Kanyang pagyakap, pag-aarugahan niya sa atin, at ang sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. So in the 1 Samuel 12:20, God commands us to do the best we can, but do not be afraid and to serve the Lord with all our heart. Kaya nga sa 1 Samuel 12:20, sinabi ng Panginoon, inutusan niya tayo na gawin natin yung best natin. Pero wag tayong matakot at tayo ay magsilbi sa Diyos ng buong buo sa ating puso. Amen. Amen. When we worship God truly, God fights on our behalf. Kapag totoong sinasamba natin ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Yeah, one of my personal individual favorite worship song is Fight My Battle. Yung favorite song, worship song ni Pastor SJ is Fight My Battle. Yeah, the lyrics are like this. There's a table that you prepare for me in the presence of my enemies. It's your body, the blood you shed for me. This is how I fight my battle. In the valley, I know that you're with me. And surely your goodness and mercy follow me
This is very good lyrics. So my weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battles. And I believe you've overcome. And I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. 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 This is how. Yeah, we can't explain. But God commands us to worship God. Inutusan tayo ng Panginoon na sambahin siya. Worshiping God, this is how we fight. Ang pagsamba sa Diyos, ang pag-worship sa Kanya, yan yung paraan natin ng paglaban. Amen. Amen. Yeah, praise the God of Jehovah Nissi. Purihin natin ang ating Panginoon, ang ating Jehovah Nissi. Yeah, let's pray. Our good Heavenly Father God, thank you for fighting ahead of us. While we are living as a path of faith, when we feel like giving up and when life becomes difficult, we will stand in the place of worship. Yes, Lord. I worship my Father. I confess that Father is my everything. Amen. And the Lord. Yes, Lord. This is how we fight. Jehovah Nissi, please take away my fear and show me your life. And let me, my family, and my descendants know and remember who you are. Amen. Praise the good God. We pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord.